Pag-usapan natin tong SPayLater by Shopee. Tingin ko bilang OFW, malaking tulong sa atin yung pagkakaroon ng SPayLater. Medyo comparable siya sa Atome. Explain ko yung difference ng dalawa. Dito kasi sa Atome, bali meron siyang physical card. Pwede natin gamitin yun sa abroad. Okay? Pwede natin ipambilihan sa mga tindahan basta may makita lang tayo na Visa or Mastercard logo. For sure, tatanggapin niyo yung Atome card natin. Dito sa SPayLater, wala siyang physical card or virtual card. So sa loob lang tayo ng app bibili. Mostly magagamit natin to sa loob ng Shopee, yung mga bibili natin doon. Tapos pwede rin natin magamit yan sa mga tindahan naman sa Pinas lang. Basta tumatanggap yung tindahan ng QRPH payment, so pwede natin itap yung scan na yun. Tapos bili na natin. So wala tayong nalalabas na pera. Tapos dito papasok yan sa SPayLater. Sa mga tindahan sa Pinas, basta may makita kayong QRPH code, andun yung logos na nasa gitna nila. So, pwede natin ipambayad yung SPayLater dyan. Tapos, kung kailan natin kailangan bayaran, dyan papasok yung bill date at saka yung due date ng SPayLater naman. Pareho lang din sa Atome, explanation ko doon. Pero para ma-explain ko na lang din, so, kunyari, kung ano man yung due date dito, magma-minus 10 days ka, yun yung bill date natin. Chinek ko na lang din sa Gemini kung ano yung bill date ng SPayLater ko. Kasi ang nakalitaw lang doon is yung due date. So, ito na yung lumabas. So, ika-25 ng buwan or every 25th of the month, yun yung bill date ko. Para ma-explain ko lang ulit yung bill date and due date, ang kalimutan nyo is kung kailan ng due date. Mas mag-focus kayo or bigyan nyo ng importance yung bill date. Okay? So, yung bill date ng akin, base doon sa Gemini, bali every 25th of the month. So, every 25 ng buwan, babayaran ko na yung kung magkano naman yung kailangan kong bayaran. Ano ba yung pinagsasama niya? Kunyari, itong April 25, pagsasamahin na niya yung nangyari 30 days before that. Okay? Lahat ng ginastos ko dito sa buwan ng April, pagsasamahin na niya, tapos dito sa April 25 siya magre-report. Pagdating ng May, ganun din. Pagdating ng May 25, pagsasamahin niya yung mga ginastos ko mula April 25 hanggang May 24. Pagdating ng June 25, pagsasamahin niya yung mga ginastos ko mula May 25 hanggang June 24. Ganun lang din. Ulit-ulitin mo lang yan sa mga susunod pang buwan. Every time na magto-25 ng buwan, babayaran ko na yung bill ko. Pero syempre, depende din kung kailan yung due date mo. Yung sa akin kasi, ang due date ko is July 5. Tapos, nung chinek ko sa Gemini, lumalabas na every 25 ng buwan yung bill date ko. Doon ako magfo-focus. Kaya ang mangyayari niyan, kahit ilang purchases yung gawin mo sa loob ng isang buwan, basta pagsasamahin niya lahat yan. Pagdating ng ika-25th ng bawat buwan. Pag bumibili nga pala kayo sa Shopee, make sure na pag natanggap nyo, magsaset kayo ng video, i-stand nyo, tapos bibidyoan nyo yung buong palibot ng box na yan. Tapos, dapat tuloy-tuloy lang yung video, ipapakita mo kung ano yung magiging laman niya para may iwasan natin maging biktima ng bato and madali siyang ma-refund kung magkaroon man ng problema. Importante kasi na may maganda tayong pruweba kung maging bato man yung loob ng box. Yung pag-video, yung pinakamagandang paraan para makapagbigay tayo ng ebidensya na gano'n na nga nangyari. Ako naman, may mga ganyan na nangyari. Ayun, kung may problema, magre-request lang ako ng refund. Kung ano yung nagiging proof ko, ayun, yung video yung ginagawa ko. Critical to pagdating sa mga big purchases, lalo na kunyari, bumili ka ng phone. Ayan, dapat gawin mo talaga yung ng maayos yung pag-video ng unboxing mo. Para sa mga OFW, usually kasi nakaset na ibang bansa yung Google Play Store nila. So, yung unang option is gawin mo muna ng Philippines yung Play Store mo. Pero kung wala talaga, lalo na saglit lang kasi tayo umuwi ng Pinas. So, ito isa pang paraan. Pero bago mo sundin to, out ako dyan kasi medyo risky yung gagawin natin na to. So, unang-una ang gawin natin is mag-install muna tayo ng antivirus. Okay, katulad ng ganito, Avira Security or Avira Antivirus app. Install mo, activate mo lahat, i-full scan mo yung phone mo. Tapos magbukas lang tayo ng Google Chrome, i-search natin Shopee PH APK Pure, tapos ito na yung link. I-download nyo lang APK file ng Shopee, then install nyo. Pagka-install nyo, make sure mag-full scan ulit kayo para may iwasan lang natin na baka mamaya infected ng virus yung ini-install nyong Shopee app.
Tapos yun, okay na. So, pag nakagawa na kayo ng account, kakailangan nyo lang ng valid ID at saka Philippine SIM card. So, pagdating naman sa SIM card, make sure loadan nyo yung SIM card nyo ng 10 pesos kada taon para may iwasan natin ma-expire. Tapos, yan, pag-practicean nyo habang nasa Pinas kayo. Siguro, umpisahan nyo muna sa mga murang purchases. Tapos, iset nyo ng yung home address nyo. Tapos, kung OFW ka na nasa abroad, tapos ang bibilan mo is family mo sa Pinas, ipangalan mo sa tatanggap dun sa bahay sa Pinas yung order mo. So, ilalagay mo yung pangalan ko na rin ng kapatid mo, tapos mobile number niya, tapos yung home address nyo sa Pinas. Okay, pagdating nga pala sa pag-checkout dito sa Shopee, ayan, ito yung maganda kasi dito. So, pag pinili mo na yung Shopee Pay, S-Pay Later, ayan, naka 0% interest yung 3 months to pay. So, hindi siya katulad nung Atome na pag nag-installment tayo, may nakapatong na parang almost 10% yata. Pag sinam up natin yung total na magiging bayad mo sa kanya kung installment yung gagamitin mo. So, dito, ayan lang, 0%. Wag nyo nga palang kalimutan magpasok ng voucher bago kayo mag-checkout. Katulad ng mga ganito, 15% off, maximum 2,000 pesos, paglagpas 10,000 pesos, 200 yung i-checkout mo. Bago mag-checkout, makikita mo nga pala yan dito. Pag pumipili ka na ng Shopee Pay or S-Pay Later, ito, bago mapindutin or piliin yung 3 months installment, dapat makita mo rito yung 0% interest. Tapos, para naman sa discount na yan, etong platform vouchers, so maliban sa free shipping discount, so itap mo yan, ang piliin mo na yung voucher code na makakatipid ka dito sa i-checkout mo.